Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 21 ng Disyembre at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:36 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa pinipilit ng mga abogado ni Rodrigo Duterte na hindi siya fit to stand in trial. Yan po ang pinipilit nila. Ang title ko po ngayon ay Rod Duterte fit to stand trial. Sang-ayon po sa mga medical expert na independent body na hinire ng ICC. Yan po Rod Duterte fit to stand trial. Mga expert na po ito ang sumuri at nakita nila na pwedeng tumayo o pwedeng humarap o pwedeng mag-participate si Rodrigo Duterte sa trial. Yan po Pero pinipilit ka ng mga abogado ay lalo na ito si Kaufman na napakalaki po ng napakalaki po ng bayad ni Sara Duterte. 150 million pesos per month. Ayan po 150 million pesos per month. Ngayon, tapos yan lang ang sasabihin niya, hindi ba? Yan lang ang ilalaban niya. Ay parang useless. Kasi hindi naman siya doktor eh. Hindi ba? Abogado siya, ay kaya nga kumuha ng mga doktor o mga psychiatrist siguro, kumuha yung ICC para tignan ang lagay o kalagayan ni Digong. Hindi ba? O ngayon ay kung yan lang ang nilalakad niya o kung yan lang ang plea, hindi ba? O reason o sabihin na natin na yung masasabi niya, yan lang ang masasabi niya sa trial o depensa niya, defense, ay wala ata silang depensa eh. Opo, kung yan lang ang ilalakad niya na hindi fit for trial si Rodrigo Duterte, wala silang depensa. Ano ba ang depensa nila? Tanungin nga natin sila. Yung mga abogado ni Duterte, ano ba ang depensa nyo dyan sa kaso nyo? O kaso ni Duterte? Wala. Hindi ba? Wala eh. At kung ihahambing ko po yan sa yung sa Diyos, sa paghuhukom ng Diyos, kung ihahambing ko po ito, kasi nga ay nakasulat, maniwala man kayo o hindi, lahat tayo ay haharap sa paghuhukom. Lahat po ng Diyos. Lahat po. At doon ay tatanungin ka doon kung ano ang depensa mo. Ay ngayon, ito si Duterte siguro, walang depensa ito. Wala siyang depensa doon. Kasi nga, ganyan lang Hindi ba? Not fit to stand trial. Yan po ang nilalakad nila. Ay yan po ang tatalakayin natin ngayon. Iyan po ang findings ng medical expert ng ICC. Pero nga, mga abogado ng Duterte hindi raw fit. Yan
Ngayon ay mayroon lang akong isang sasabihin dito, bakit doon sa Hong Kong, 3 days or 2 days before the arrest, hindi ba? Doon sa Hong Kong, ang mga audience niya doon ay mga babae. Yung mga katulong ata yan na naandun sa Hong Kong. Ang sabi niya ay bago siya dinakip diyan sa airport natin diyan sa NIA, 2 days or 3 days before that, nagsalita siya sa Hong Kong na nakakabuntis pa daw siya o baka mabuntis niya yung mga babae doon kung magtatagal siya. Yun po ang sinabi niya O anong ibig sabihin niyan? Adipit, hindi ba? 2 or 3 days before the arrest, hindi ba? Ay mahalaga po yung pag-isipan nyo pong maigi ay ano ba yung pinagsasabi niya? Hindi ba? Kaya palagay ko wala yan. Pero idadaan na lang po natin sa Bible verse. Opo, kasi ganito po ang nilalakad ko po dito yung mga Bible verse. Tandaan natin, ito ay haharap sa trial. Wala kasi akong makita na magandang verse na sa Biblia kasi ay humahanap ako kagabi na ano ba ang masasabi ng Biblia patungkol dyan sa ganyan. Yung ayaw humarap dahil hindi na alam o wala na siyang alam. Yun yun ang gustong palabasin nila ay wala akong makitang ganun Ay dito na lang sa trials at saka mga temptation. Opo. Ay kasi hindi siguro mahalaga yan. Hindi mahalaga, kaya hindi na sinulat sa Biblia. Ang tawag po namin dyan, malingering. Malingering ang tawag po dyan. Nung nag-advance ROTC ako sa Naval ROTC sa Piati, ay pag kami ay nagsasakit-sakitan, ay ang tawag sa amin, malingering. Ayan po ayan na nga, ay wala siguro, hindi diniscuss ng Biblia patungkol dyan. Wala Ngayon ay ito na lang, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. No temptation has overtaken you except such as it is common to men. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Ayan po Ang nakasulat po dito ay no temptation. Sabi niya no temptation has overtaken you except such as is common to all men. Ayan po common po yan sa all men. Yang mga trials and temptation. Although na ang nakasulat dito ay temptation yan pero halos kaparehas lang po yan, yung mga trials at saka mga temptation. Lahat ng temptation na dumarating sa ating buhay o yung mga trials na yan na dumarating sa ating buhay, parehas lang yan noon pa. Yan ang sinulat po sa Biblia. Ay totoo ba yan? Ay oo totoo yan. Wala namang nagbabago dyan po hindi ba? Pera o kasikatan o yung kapangyarihan. Yan lang po the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Yan lang po. No temptation has overtaken you except such as is common to all men. But God is faithful. Faithful po ang Diyos patungkol dyan sa mga trials na yan. Faithful ang Diyos po who will not allow you to be tempted beyond what
you are able. Ayan po, beyond what you are able. Hindi ka ititempt o hindi mo kaya. Ayan po ang ibig sabihin niyan, But with the temptation will also make the way of escape. Bibigyan ka ng pagkakataon para makalaya din. But remember, ang kinakausap po dito ay mga taong ligtas. Mga taong ligtas po. O mga tao na nananampalataya sa Panginoon. Ayan po, God will provide you a way of escape. Maliwanag po yan, hindi ba? O ay bakit ngayon ito si Duterte ang rason nila wala na silang alam o hindi na sila fit for trial, to stand trial, o hindi na sila mag-participate kasi nga hindi na sila fitted. Ay, hindi ba? Ay, sige, ituloy-tuloy na po natin, He will give you, or God will give you a way of escape that you may be able to bear it. Remember ang kinakausap po dito ay ang mga taong ligtas. Pero yung hindi taong ligtas ay hindi applicable ito sa kanila. Kaya nga ganyan pinapaliwanag ko lang po ito, kaya ganyan ang rason nila. Ay hindi na nila kaya o wala na sa tamang pag-iisip. Yan po ang reason nila. Hindi ba? O ulyanin na o ayan, hanggang ngayon, yan pero ang masasabi ko lang po diyan ay sayang po ang binabayad kay Kaufman. Kung yan lang ang kanya, yung plea, kung yan lang ang rason niya, sayang lang. Dapat iba ang depensa niya. Dapat depensahan niya. Hindi ba? Ay kung yan lang, ay paano yan? May mga doktor naman nasusulit dyan, ba? Tatanungin siya, bakit ayaw mo na? Bakit wala ka ng pag-iisip? Habang tinatanong yan, ay sinasagutan niya, adi malalaman kung kaya pa niya, hindi ba? James chapter 1 verse 2 at saka 3. My brother, sabi dito, my brother, count it all joy when you fall into various trials. Ito po, trials na ngayon, trials, kanina temptation. Pero parehas lang po yan My brother, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Hindi ba? Yang mga trials na yan o mga temptation na yan, pag napagtagumpayan nyo po yan, ay nagkakaroon kayo ng isang napakagandang katangian, yung mayroon kang patience. Yan po ang purpose niyan. Count it all joy, sabi ni James. Magalak kayo kung kayo ay dumadanas ng matinding o sari-saring mga trials dahil knowing that the testing of your faith produces patience. Hindi ba? Yan po kaya hinuhubog kayo. Pero kung iiwas ka lang at sasabihin mo na hindi na ako fitted, hindi ba? I am not fit to participate, hindi ba? Wala yan hindi ba? Pero nga ay wala nga silang maikatuwiran, wala silang defense. Pagtatanungin yan sa korte, ito mga kaso mo, ito ang inilaan sa'yo, ito ang inilatad sa'yo, mga kaso mo, ano bang masasabi mo dito? Ay wala sir, ganun lang yan. Yan lang po ang pwede niyang sabihin. Dahil nga sa ganitong ginagawa ni Kaufman, wala sir, wala akong wala akong depensa dyan. Wala. At maganda yan kung ganun ang sasabihin niya. Kasi one step less ang parusa. Aminin niya, magiging one step less yung parusa. At ano pa? Ano pa po
ang advantage niyan kung inamin niya ang kanyang pagkakasala o pagkakamali. Libu-libong anghel po ang nagagalak sa langit o pumapalakpak sa langit. Na ang isang sinner, one sinner will repent. Ayan po nakasulat sa Biblia, libu-libong anghel. Wag na yan sa Pilipinas, wag na yan. Kasi nga, puro naman, DDS lang naman yan di ba? Yan ang magagaling Diyan sa Pilipinas yung mga DDS na yan Pero, gagamitan ko sila ng Biblia. Libu-libong anghel po ang matutuwa sa langit. Papalakpak na ang isang sinner ay magbalik loob. Ayan po o magsisi o aminin niya ang kanyang kasalanan. Ayan po, hindi ba? Ang Panginoon kasi hindi siya interesado diyan sa kayamanan ng mundong ito. Katulad ng yung hotel pala doon sa Baguio. Yung hotel doon sa Baguio ata ay ari pala ni Cabral yun. Hindi ba? Balitang-balita ngayon, ayan na nga po na nag-worth ata 2 billion plus ngayon. Aywan ko kung nung nabili niya ay 1 billion lang. Ay saan siya kukuha ng pira na pambili niyan? Ayan na po hindi ba? Ang Panginoon po, walang kwenta yan. Ang gusto lang ng Panginoon, masave yung tao, yung kaluluwa ng tao. At si Jesus Christ po ay pumayag na mamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi ba? Pumayag siya, inilaan niya ang kanyang buhay para dyan sa mga kaluluwa o mga kaluluwa ng mga tao na maligtas. Opo. Hindi ba? Ay ngayon, ay kung sasabihin nila not pitted, ay ano ang kwan dyan? Wala namang ganyan hindi ba? At saka, bahala ang doktor dyan. Hindi bahala ang abogado dyan. Doktor po ang titingin dyan. Remember tayo may kanya-kanyang linyada o may kakayahan. Kung engineer ka, ay engineer. Kung abogado ka, ay mag-abogado ka. Pero kung doktor ka ng psychiatry o ay iyon ang kwan mo, linyada mo. Ngayon, ay yun nga, yung various trials produces a tasting of our faith and it produce patience. Ayan po ang mahalaga dyan. At ito pa, sinusugan pa ito ng Romans para mas maintindihan po natin. Romans 5 verse 3 at saka 4. Kanina sabi, magalak ka kung mayroon kang mga trials. Ito naman ngayon, and not only that, tignan nyo po ang Biblia, magkakadugtong po hindi ba? And not only that, but we also glory in tribulations, hindi ba? Ano ba yung tribulations? Trial din po yan Hindi ba? Tribulation, yung mga paghihirap, hindi ba? But we glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance. Hindi ba? Perseverance. Ang perseverance po kasi ay yung hindi ka nadidistract o tuloy-tuloy ka. Tuloy-tuloy, kahit na nahihirapan ka, tuloy-tuloy. Produces perseverance po. Yang mga trials na yan o mga tribulations na yan, nakaka-produce ng perseverance o endurance. Kung ayaw nyo you have to endure your suffering, hindi ba? Yung mga atleta, hindi ba? Yung mga atleta, halimbawa, yung runner o yung mga boxer, hindi ba? Ay kung wala silang endurance, round 3 lang, bagsak na sila, hindi ba? Round 3 lang, babagsak na yan, Pero nga, yun nga, yung hard training produces endurance o perseverance. Ayan po, ganun din po dito sa mga trials and temptations. Hindi ba? Totoo ba ang Biblia? Ay totoo po Subukan nyo na lumabang kayo ng boxing, hindi ba? Na wala kayong training, wala kayong hardships.
babagsak ka Hindi ba? Kahapon ba yun? Naglaban si si AJ at saka si Juan, si Paul, hindi ba? Bagsak si Paul, hindi ba? Ayun po, Ang perseverance, character. Ito po ang gusto natin yung character, hindi ba? Ang ibig sabihin na character ay na-perfect mo na yung perseverance. Nagiging ugali mo na. Character is ugali. Hindi ba? Tayo, kung may nanliligaw sa ating mga anak, hindi ba? Kung may nanliligaw at parang basaguliro, hindi ba? Ay walang karakter yan, sasabihin natin. Manginginom, adik, hindi ba? Ay sabihin natin na ay huwag kang sasama dyan dahil walang karakter yan. Hindi ba? Ayan po, hindi ba? Hinahanap natin yung karakter o yung katangian o yung makikita natin na ugali niya na maganda. Hindi ba? At yan ay nanggagaling po sa trials and temptation. Pag napagtagumpayan mo yan, hindi ka sumuko, hindi ba? Ay nagkakaroon ng perseverance. Yung perseverance naman nakaka-produce ng character. At yung character ngayon, nakasulat dito ay hope, pag-asa. Natunay na pag-asa po yan. At yan po ay nanggagaling sa Diyos. Opo. Kasi nga, hindi ka naman makapag-endure kung wala ka sa Diyos Usually, ang iba dyan nagpapakamatay. Opo. Pero kung mayroon kang Diyos, nananalig ka sa Diyos, ang pinaglalaban mo ay tama, ano kung mamatay, hindi ba? Kung patayin nila, wala naman yan Mamamatay din lang po ang lahat ng tao. Ay, mamatay ka na sa pinaglalaban mo ay totoo. Yung righteousness. Ayan po. Yan po ang ibig sabihin yan. Ngayon ay, bakit ayaw humarap ng mga abogado ni Duterte? Katulad yan si Kaupan. At ang ginagawa lang ngayon ay delaying tactics, hindi ba? Hindi raw kayang humarap. Ay walang ganyan sa Diyos po. Wala akong nakitang na-record na ganyan. Wala. Kung guilty ka, guilty ka. Wala. At sa harapan po ng Diyos, hindi pwede ang malinggiring o hindi ang aarte-arte, hindi ba? Puro arte, hindi ba? O puro drama. Wala na nga totoo dito kila Upman Wala puro drama na lang po yan Kaya nga ako, hindi na ako nakikinig ng balita dyan. Opo. Puro drama, wala nang totoo. Ay, bakit makikinig ka pa dyan? Hindi ba? Wala nang totoo. Dapat sana paminsan-minsan, dahil nagpresidente siya, ay totoo ang sasabihin niya. Wala na kahit na isa wala Wala. Opo. At yan po ang kawawa po yung mga tao na naniniwala pa dyan. Kasi nga walang totoong sinasabi kawawa talaga. Hindi ba? Maawa naman kayo sa mga tao na mapapaniwala nyo na walang kakayahan si Duterte na mag-stand sa trial. Puro drama lang po yan. Hindi ba? Kawawa talaga. Kawawa yung mapapaniwala. Aywan ko lang kung may tao pa na naniniwala dyan. Pero ako, tinitignan ko kasi yung mga rason nila para mga masin. Mga masin na lang ang sumasagot o mga masin na lang ang nagdidepensa. Kasi walang mga rason po iisa ang rason. Iisa Adi masin yan. Hindi ba? Algorithm lang. Algorithm ang ginagamit o AI. Hindi ba? Na kunyari ay ganito, naniniwala pa sila ganyan, na 32 million sila. Ay bakit ngayon wala na, hindi ba? Hindi nila mapuno yung mga rally nila at kailangan nila sa rally ang Iglesia ni Cristo, hindi ba? Ay pero nabubutata naman sila kasi alam naman ng tao na ay binabayaran mo naman yan Yung Iglesia ni Cristo, papayag ba yan na pupunta ron?
Pinakamahina siguro dyan, mga 500 to 1,000 pesos isang tao. Kasi kakain doon mamamasahe, hindi ba? Magbibihis, hindi ba? O mapapagal, hindi ba? Pero hanggang doon lang. Hanggang doon lang sila. O, hindi sila makikipagbaliyahan yan, hindi. O yung mga sagutan dyan, hindi ba? Makipag-debate, hindi ba? No more debate yan. Basta magpakita lang sila. O, ayan po, hindi ba? Kaya nga po, wala nang ang totoo Wala nang totoo. Puro drama. Puro pampelikula. Opo, pampelikula lang yan. Huwag na po kayong maniwala dyan. Kawawa po ang mapapaniwala pa dyan. Ayun nga kako, baka masin na lang yan, mga masin. O sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.